Si Teddy J. Mejia ang tinaguriang most wanted sex trafficker ngayon sa Pilipinas. Mastermind siya di umano sa pang-aabuso ng mahigit 100 mga batang Pilipina online habang siya ay nasa Middle East. Malinaw po na tinutumbok ng PNP sa matrix na ito si Teddy Mejia bilang siyang ulo ng criminal syndicate. Meron ng mga aro na itinuturo naman sa ilalim ng kanyang litrato ang mga binabanggit pong mga tauhan ni Mejia na siyang nagpapakalat ng mga pornographic materials na ibinebenta sa publiko. Kung saan-saan lugar, nakasaad din po rito. Hindi lang pala sa Asia, pati ho sa Europa, partikular ang mga bansang Germany, Denmark at France. Pati ho sa Australia, pati pala rito sa Canada at sa Brazil, kabilang ho sa mga bansang itinuturing na maraming parokyano ang grupo ni Mejia. Sino nga ba ang 33 taong gulang na si Teddy J. Mejia? Inilahad ng Philippine National Police Women and Children Protection Center ang pagkatao ng itinuturong mastermind ng malawak na kalakarang ito. Taga Nueva Vizcaya siya. Siya ay nagtatrabaho abroad, o isang OFW, 30 plus years old. Nagbe-maintain siya ng mga channels where children are being abused online. Nung nabuo nyo na ika nga na yung diagram, General, ano na ho ang sunod ng mga naging hakbang ng WCPC? We ask for the help from Interpol kasi wala siya dito sa Philippines. And also we ask our partners, our counterpart. For this case, ang hininga namin ng tulong is UAE. And then they give us information kung nasaan ang ating suspect. We applied for a red notice sa Interpol so that we can get yung ating suspect doon sa place. Meron siyang 4 warrants of arrest dito sa Philippines. Pero hindi natatapos kay Teddy Mejia ang pagpapanagot ng mga otoridad. Ang sisti pa ni Teddy, mayroon daw siyang mga galamay na nagmamando at gumagalaw rin dito sa Pilipinas. Marami siya ditong ito yung mga nakikita natin na if in case yung bata ay mag-groom na niya at kailangan niya yung mga live stream video. Ito yung mga tao na kakilala na niya o nagbebenta sa kanya o bumibili rin sa kanya. Kapalit ay yung mga live stream. So, yung mga bata na hindi na nag-cooperate, ito yung mga most likely na pwedeng mabiktima o ma-rape in the process at nala-live stream yung kanila mga video. Paano nyo natunton itong mga ikinukonsidera ninyong galamay o kasabwat nitong suspect dito po sa Pilipinas? Usually, disclosure ng abuse ang nakukuha namin. At pinakamatibay na nakukuha namin information ay doon mismo sa biktimang bata. Ayon sa nabuong matrix ng PNP WCPC, Luzon at Visayas ang natukoy nilang lokasyon ng mahigit 100 biktima. Kabilang narito ang Nueva Vizcaya, Baguio, Quirino, Quezon Province, Pampanga at Aklan. Pero nangangamba raw sila na marami silang hindi pa natutuntun. Isa sa pinaka nakakatakot at pinaka nakakapangamba dahil ang biktima rito ay hindi isa lang na bata. Napakaraming bata at maaring marami pa na hindi namin nakikita. We are intensifying our operations, rescue man yan or arrest. We are also strengthening yung aming capability dito sa information technology. Tawagin na nating Mejia Criminal Web itong nabangga nyo na ito, General. Magkano pinag-uusapan hong kinita ho nito sa inyong pag-iimbestiga po? Napakalaki ng tinitingnan namin. Meron tayong more than 111 victims na mayroong thousands sa isang biktima lang. Siguro milyon ang kinikita ng taong ito or ng suspect na ito. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel